Dahil hiningang ganda ng mga dagat sa Pangasinan, pwede nang i-side trip ngayong holiday vacation. Mapapawi ka talaga sa ganda ng Alaminos sa Pangasinan. At huwag din dapat palampasin ang pagtikim sa pinagmamalaki nilang Alaminos Longganisa. Tara, magbalik-bayan tayo sa pagtuto ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Summer in December. Sa probinsyang malapit sa dagat, gaya ng Alaminos, Pangasinan, kakaibang Christmas celebration ang ma-enjoy. Malayo sa regular na pasyalan at mall. Makakapagtampisaw ka sa malinaw na tubig at nagagandahang dagat ng probinsya. Hanggang 5 oras lang na biyahe mula sa Metro Manila. Bonus pa ang iba't ibang outdoor activities. Pwedeng island hopping, snorkeling, kayaking, o kung adrenaline junkie ka naman, bagay sa iyo ang cliff jumping at zipline. Kung nais ng me time, pwede rin namang mag-chill lang sa tabing dagat. Iba pa rin talaga ang Pasko sa Pinas at dito sa Alaminos City, tiyak mapapauwi ka dahil sa mala-probinsyang Christmas celebration. Mga kapuso, sama-sama nating experience ang Pasko sa Alaminos, home of 100 islands. May 124 na isla dito sa lungsod, kaya tinawag itong home of the 100 islands, ang Alaminos City, Pangasinan. Tara na tulikbayan yung Pasko. Kapag nag-unos sa water activities, ano pa masasarap ang gawin kundi ang kumain. Nariyan ang mga ipagmamaking kakaninang Alaminos tulad ng binungoy, tupa at tupig. At syempre tuwing Pasko, hindi mawawala ang gift giving. At para makabili ng affordable na mga regalo, ng ating mga kapuso ang mga baratilyo. May bag, damit, laruan at marami pang iba. Matapos magmerienda, pwede nang muling ituloy ang pamamasyal. Dahil pagkagat ng dilim, siya namang pagliwanag at pagningning ng Luca Park. Narito ang kumukuti-kutitap na Christmas display ng probinsya. Tila abot kamay muna ang mga bituin sa mga ilaw na nakakabit sa giant Christmas tree na may taas na 40 feet. Ramdam na ramdam ang Paskong Alaminos dahil sa mga nagagandahang Christmas attractions. Bukod sa giant Christmas tree, picture perfect din ang kanilang Garden of Tunnels. At dito sa ilalim ng Christmas tree, nagmistulang Tunnel of Lights. Dahil Garden of Lights ang kanilang tema ngayong taon, tagtad ng ilaw ang parke. May mga bulaklak na gawa sa mga recycled materials. Sa umaga, mas lalong sasarap ang inyong Christmas morning sa katakam-takam nilang Alaminos Longganisa. Dahil isa ito si pinagmamalaki ng lungsod, naisipan na rin itong gawa ng iba't ibang twist. Nariyan ang Alaminos Longganisa Pasta at Alaminos Longganisa Empanada. Sina sparkle artist Ara San Agustin, Anthony Rosaldo at John Vic de Guzman, di lang yan tinikman, sinubukan din nilang gumawa at magluto. Bilang man ang mga isla sa Alaminos City, pero one thing is for sure, hindi mabibilang ang saya na dala sa pagbisita sa syudad. Para sa Paskong Pinoy Balikbayan 2025, ako po si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Nakatutok 24 oras. Nalaki ang sinasabi ko nga parang Vietnam magic talaga. Sa mga masasabong love ko talaga. Tagis ni Yan Yan, very present, hands-on pa rin siya sa mga aksasito at siya
proud raw si Sisto na natapos ang kanyang first run. At kay Zia na pumukaw ng atensyon dahil sa kanyang talento sa pagkanta na nagnalo kanya ng Aliw Award. Sabi nga namin mag-asawa, anything na gustuhin nila, supportahan sila. Wala lang dapat ipagpigil dahil ito ay kanilang kinahiligan at kailangan suportahan talaga. Simple lang daw ang plan ng Magic talaga. So, yung mga love na ito talaga, balik talaga. Kahit ng showbiz commitments ni Yan, very present, hands-on mom pa rin siya sa kanyang anak na sina Sixto natapos ang kanyang first ED run. At Zia na pumukaw ng atensyon dahil sa kanyang talento sa pagkanta na nagpanalo pa sa kanya ng Aliw Award. Sabi nga ng mag-asawa, anything na gustuhin nila, susuportahan namin siya. Wala namang dapat ipagpigil dahil ito ay kanilang kinahihiligan at kailangan suportahan talaga. Simple lang daw ang plano ng Dante Pasko. Magsalo-salo at sama-sama sa bahay. Dapat. Hindi, yun yung request nila. Gagawin ko yan. Next last updated sa show sappings. Kapapasok lamang na balita, naglabas na ng arrest warrant laban sa kontratisang si Sara Disa at siyam na iba pa. Ayon sa anunsyo ng Bongbong Marcos, kaya ng 96.5 million peso boosted project sa Davao Occidental. Naglabas na ng arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sakot dito sa Malabo. Ang nausap ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito po mga kasong ito, hindi available ito, hindi pwedeng bayaran ang kanila sila'y malabas sa kulungan. Bilang na rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Saktong isang linggo na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco pa sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mula sa'yo, ang Pasko.